Meron tayong tinatawag dito na kapeligro questions. Go. So, yun yung tawag natin sa mga manonood natin, mga kapeligro. So, bawal silang manood kung mayaman sila. Ay, gano'n? Ewan lang. Sure. So, from Aya Magistrado 27. Hi, Chang Abby and Chaka. Nafe-feel ko po kasi na nape-pressure ako sa family ko, lalo na sa mga kuya ko. Lahat po sila nasa traditional line of work, stable corporate ganon. Ako po graduating student na, pero gusto ko sana i-pursue yung sports. Kaso hindi ko po alam kung dapat ba akong mag-stick sa safe path or i-try yung gusto ko talaga. Ano po yung advice nyo sa tulad ko na gustong sundin yung passion pero natatakot magkamali at ma-disappoint ang pamilya? I think bagay to sa'yo. Oo It nga. has the same Nangyari. story. Yeah. Sa tingin ko, if mahal ka talaga ng pamilya mo at nagmamatter sa kanila kung ano yung nagmamatter sa'yo, hindi magiging hadlang yung ipopursue mo yung passion mo. Oh. I-try mo pa din. Kasi you'll never know unless you try. Balay mo. Katulad ko, sumubok lang din ako. Hindi ko naman nga inaasahan na abot ako sa ganitong estado ng buhay na hindi ko rin na-imagine na nandito na ako eh. Kasi sumubok lang talaga ako nung una. Kung sa tingin mo, kaya mo, ilaban mo. And then, ma-realize mo din naman talaga one day if may patutunguhan pa ba o hindi na. Saka mo lang masasabi sa sarili mo kung kailan mo na i-pursue yung ibang bagay. Kung hindi na talaga kaya dun sa... Saka ka mag-try ng iba. Saka ka mag-try ng iba. At saka, I also love the fact na may mga kapatid na siyang nagwo-work. Kumbaga parang lesser na yung umaasa sa kanya. Yes. Kumbaga parang... Hindi ganun kabigat. Hindi na siya dapat na-pressure. Walang pressure. Dapat Parang hindi mas siya may chance pressure. siyang i-follow yung path na At gusto saka niya. dapat hindi mo rin tinitingnan yung mga ganong bagay kasi buhay nila yun eh. May sarili ka ring kalendaryo. So wag ka ma-pressure kung sila, ito na yung tinatahak nila. Kasi journey nila yun eh. Tayo may iba-iba tayong journey. At saka una silang pinanganak. Yes. Talaga mauuna sila magtrabaho, girl. Magulat ka pa na una ka pa. Magka-classmate pa kayo dyan. Ang weird naman ng gano'n. Hindi, pero yung tama yung sinabi ni Chang Abby na magkakaiba naman tayo ng path. We all have our Yes. different timelines. Yeah, our Oo, time. wag lang ma-pressure din talaga. Try mo, kung masaya ka. If you feel like your heart, Follow your heart. it feels right in your heart, do it. Wow. Tsaka tulad ng ginawa ni Madam, pinrove niya naman. Di ba? Hindi Yes. ganun agad yung support, Mm-mm. pero pinrove niya na magiging worth She it yun. can. Yes. Okay. Correct. So, ayan. So, mag-volleyball ka na din. Volleyball ba gusto mo? Oh, kung ano ba? Actually, Sport high alay ba? daw yung gusto. High alay! Lawn tennis daw ang gusto. Ayan, nasa Ay, sabay tayo mag-training. O, ito, Chang. May isa pa. From Rosales Mitch. Hello, Charut and Poca. OMG, thank you sa pag-guest kay Chang Abby. Love it. Yun lang Wow. pala. no. Oo nga nag-fangirl pala siya. Curious lang po ako kasi alam naman po natin na ang volleyball or any other sport ay hindi forever. Question po, ano po yung mga ginagawa nyo ngayon para siguradong okay ka financially even after your playing career? Ang ganda ng tanong. Very timely and relevant. Tsaka, kasi hindi na rin Miss Universe. Oo nga Atake. Kasi hindi na rin naman ako, parang matagal na rin ako sa larangan ng sports. So, ngayon, nagtatanim na ako ng mga bagay na makakatulong For sa akin future. moving forward in the future. So, number one, syempre, gusto kong tapusin yung master's degree ko kasi I know that volleyball is not forever, correct? So, after nito, sino ako? Kaya yon gusto kong tapusin para in case naman na gusto kong pumasok ulit sa corporate or meron akong job na pwedeng maging opportunity. At least meron akong bala. Diba? Parang may edge ako kahit papano. So, yun yung isa sa mga binibigay ko sa sarili ko. And then, nag-invest na din sa mga business para kahit papano, if tapos na yung career sa volleyball, meron na tayong business na panghuhugutan, your money works for you already, your money is working for you also. Mahirap kasi yung lustay ka lang ng lustay. So, dapat talaga, lalo na sa mga atleta na bago pa lang, mag-ipon kayo ng mag-ipon. Tapos, i-invest nyo talaga sa tama. Wag na lustay lang ng lustay. Kasi pagdating ng araw, magugulat ka, wala na pala yung volleyball sa buhay mo. So, sino ka na after nun? Totoo. Diba? Maano ka ba? Maluho ka ba? Anong guilty pleasure mo? Hindi ako super maluho sa gamit.
Usually, yung mga ganyan, suot-suot ko, mga regalo lang to sa akin. Oh. Yan, ng mga special na tao. Char. Ay, pare. Tapos, The special palabok. special palabok. Sabi chicharon sa iba. Yung mga special palabok. Sarap tuloy ng palabok. Tapos, mas mas kinikilig ako pag may property. Ganon. Hindi ako sa mga bags na signature. Wala yung appetite ko sa pagbili dyan. Tapos pag bibili ako ng damit, sobrang madalang ako bumili ng suot Super branded. ng branded. Mas practical akong magbumili. Pero kailangan dadalhin mo siya ng Decente pa rin. ng presentable. Fair. Ganon. Tsaka super love ko talaga yung look mo today. Pwede po bigay nyo na lang sa kanya. Kanina ko pinapansin. Hindi mo ba ipapa-arbor na yan? Total may laundry business. Oo nga. Oo nga. Perfect. Yung question, kailan ba nagkaka-end yung volleyball career? Choice ba ng athlete sa age nila or yung kakayanan nila? Or lang. may limit talaga sa sports? Wala naman. Usually, sa age, kung okay ka na, gusto mo mag-retire, go. Or sa opportunity, minsan, possible na hindi ka na ma-extend ng contract or mahirapan ka na maghanap ng ibang teams. Pag wala ka ng team na mapuntahan, dyan na nagsisimula yung mga players na pumunta sa ibang career. Ikaw ba po? May Sa ngayon, tingin mayroon mo? pa akong team. Ang tingin ko, if umabot sa point na wala nang team na kukuha sa akin, siguro doon ako Doon ka mag-stop. lang. Kasi kaya pa ng katawan ko at alam kong kaya ko pa at hindi pa ako talagang 100% buo na gusto ko nang lumisan. Yeah. So, nandito ako hanggang kaya. At kung wala pang dahilan para magpatigil sa akin, hindi ako aalis. Hindi ka maglulubay. Walang mag-aalis kay madam sa volleyball. Totoo, sinasabi ko babalikan namin kayo. Kahit isasara na yung gym, wag niyong paalisin si madam. Totoo. Hard. Anyway, may isa pa tayong question from Sandy Moves 03. Hi, Chaka and Chang Abby. Working po ako, tumutulong sa family and my relationship din. Minsan po pag may date kami or may gusto akong bilhin for my partner, napapaisip ako kung dapat ba sa family ko na lang napunta yung pera. Sad face, cry. Si bakla may emoji pa. Tapos pag sa family naman, parang wala na akong natitira para sa sarili ko. Paano po ba i-handle yung gantong guilt at paano nyo binabudget yung pera nyo sa gantong sitwasyon? Number one kasi kapag meron tayong salary, dapat marunong tayong mag-budget talaga Division. wisely. So, division yun. Dapat meron kang para sa emergency fund, meron kang nakalaan para sa investment, percentage to So, depende sa tao kung for me, for example, ang laan ko sa emergency fund, 30% ng salary ko, 30% sa 10% sa investment, 30% sa desire, gano'n. So, dapat yung sa desire, yung pera percentage na sa desire, dun ka lang kukuha para sa partner mo or sa sa family mo. Kung ganyan yung gusto mo ng klase ng sistema sa pag-handle ng finance, mas okay yon. Tapos, dapat meron ka ding percentage para sa sarili mo. Parang, magtatabi ka din, magtatabi ka rin talaga para sa sarili mo. Kasi, reward mo yun sa sarili mo eh. So, hindi mo, dapat budgeted mo lang din talaga kung ano yung bibilin mo para sa sarili mo. Pero ako, para sa akin, dapat hindi mo yan iniisip. Yung parang hindi mo na yan pinoproblema. Yung si pamilya ba, bibigyan ko, si partner ba, uunahin ko. Kung as much as possible, pag-isipan mo 3 beses, 2 beses, kung kailangan mo ba talagang gumastos. Magpaandar. Pag hindi naman kailangan, hindi, edi wag pilitin mong wag gumastos. Tapos, alam naman natin na deserving yung mga partners natin ng regalo. As much as possible, para hindi ka mag-guilt, ibalansehin mo, magbigay ka sa partner mo, magbibigay ka din sa pamilya mo, magtitira ka din para sa sarili mo. Totoo. O kaya gawin mong halimbawa, etong month na to sa partner ko, next month sa family ko, kung hindi mo kaya ng sabay-sabay. Or isa sa kanila ang alisin mo sa buhay mo. Biglang tinanggal niya yung family niya, no? Sabi niya Sabi po. Hindi, pero ito naman, ang suggestion ko naman dito, kasi parang hindi mo kayang i-let go pa lahat eh. The family, the jowa, the sarili mo.
tapos there's the pressure, try to look for a different or another source of income. Lakihan mo yung pagkukuhanan. Oo, lakihan mo din yung Kundi siya yung makapili. kung hindi ka makapag-let go, lakihan mo yung earnings mo para mapunan mo yung pressure. Pero minsan kasi totoo naman yun, I would understand. Syempre kung mag-give kang klase ng tao pero hindi mo nga masustain because of your earnings, try to look for another source of income. Tsaka hindi ka dapat talaga basta-basta gumagastos out of dahil lang gusto nila. Ganun. At hindi naman basic need. Diba? Yes. Nakakaloka. Ang hirap maging giver pag wala ka naman i-give din naman sa kanila. Yes, it's very hard to pour from an empty cup. Ayaw mo ba so nung give right. sa giver? Siyempre, kailangan nagpapa-andar din tayo, di ba? Okay, sige. Uy, huwag kang magpaka-Petsa de Pedigo sa content. Kung bitin ka sa kwentuhan, punta na sa YouTube, Spotify, at Apple Podcast para mapakinggan ang buong episodes ng Petsa de Peligro, brought to us by Union Digital Bank. Kompleto yan. May funny highlights, seryosang tips, at mga discarding pwedeng makatulong sa'yo before sweldo day. Kaya mong maging mas wise. Check out Petsa de Peligro Podcast sa lahat ng social media platforms, pati na rin ang Union Digital Bank on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more tawanan and discarded stories. At syempre, don't forget to like, comment, and subscribe bago maubos ang mobile data mo.